mga friends, kamusta kayo? Masayang araw. Hehe. May pasalubong ulit akong bagong kwento. Ang kwento ko ngayon ay kwentong pambata. Pero syempre, pwede rin sa mga may edad na may pusong bata. Hehe. Lahat naman tayo ay may itinatagong pusong kabataan sa ating kalooban. Pamagatan natin ang kwento kong ito na alamat ng sapatos. Noon daw unang panahon ay mayroong kaharian na pinamamahalaan ng isang may ginintuang pusong lakan. Ang kanyang kaharian ay masagana at nakakaangat ang kabuhayan ng lahat ng mamamayan. Mapayapa at tahimik, masagana ang ani ng mga pananim at malapit ang lakan sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Noon, maigi man ang kanilang pamumuhay, ay hindi pa uso ang sapatos, kaya't lahat ng tao ay sanay na nakayapak. Isang araw, naisipan ng lakan na galugarin ang buong kaharian at makarayama ang lahat ng mamamayan upang kanyang maisuguro na makakadaupang palad niya ang bawat isa. Ipinasya niya na maglakad at makipagkwentuhan sa bawat isang kanyang madaraanan. Sa ganitong paraan ay malalaman niya kung sila'y nasisiyahan sa pamamalakad at kung may mga suliranin sila tungkol sa pamamalakad ng palasyo at kung ano pa ang kanilang ibang pangangailangan. Tinabot siya na may 1 linggo sa pag-iikot sa kaharian. Natutulog siya kung saan man siya abutin ng dilim. Masayang masaya ang mga mamamayan. Usap-usapan ang lakan sa buong kaharian. Natutuwa sila sa ginawa ng lakan dahil nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala ng gusto ang kanilang puno. Hindi birong hirap ang inabot ng lakan. Naramdaman niya ang kanyang pagod pagbalik niya sa palasyo. Masakit ang kanyang buong katawan at lalo tigit ang kanyang mga paltos-paltos na mga paa. Matapos niya makapagpahinga, naisipan niya kung nagkapaltos-paltos ang kanyang mga paa. Higit siguro ang mga taong kaharian na araw-araw sa kanilang buong buhay ay naglalakad sa mga lansangan na pawang batuhan. Pinatawag niya ang kanyang lupong sanggunian at iniatas niya na ayusin ang mga lansangan at latagan ito ng balat upang maging malambot ang yayapakan ng mga taong kaharian at maging maginhawa ang kanilang paglalakad. Pinag-aralan ng lupon ang mungkahi ng lakan. Nagimbal sila sa magiging gastusin kung susundin nila ang mungkahi ng lakan. Tiyak, wika nila na maghihirap ang kaharian. Daang libong baka ang kanilang kailangang patayin upang ang balat ng mga ito ay mailatag sa mga lansangan. Isa sa kaanib ng lupon ang naglakas loob na sabihin ang resulta ng pag-aaral ng lupon sa lakan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang lakan at ang kaanib ng lupon. Isang batang babae na anak ng isang aliping sa gigilid ng palasyo ang nakarinig ng pagtatalo. Sumabat ang bata. Sabi niya, "Mawalang galang na po sa inyo, kamahal-mahalang lakan. Hindi po magiging magastos kung sa halip na latagan ang mga lansangan ng balat ay ang ating mga paa ang balutin ng balat." Natigagal ang miyembro ng lupon at ang lakan. "Oo nga ano," sabi ng lakan. At nagpasukat siya ng balat upang gawing sapin sa kanyang mga paa na tinulala naman ng lahat ng taong kaharian. Hehe, yan ang alamat ng sapatos. Ang pinagmulan ng mga sapatos na isinusuot natin ngayon. Sige mga friends, paalam sa inyong lahat. Sana nagustuhan ninyo ang kwento ko. Hanggang sa muli.